Napanood ko guys ang nangyayari sa Bacolod City na pinost ng aking tiyahin na taga Bacolod. But before that, may dumaan din sa wall ko na mayroon street dancing. So, ang ganap sa Bacolod by this moment ay yung Mascara Festival. So, una panood ko yung sa bata, ang sabi ko lang parang may kulang. Although, maganda naman ang ano nila pero may kulang, something ganon. Hindi ko maintindihan. Pero yung napanood ko yung taga-Tangob, guys, na amisa. Nakita ko yung super energetic nila. Alam mo, kung titingnan ko parang mga alien na na sumasayaw na ang ganda ng mga costume nila. Ganun sila ka-energetic. Grabe. Ang layo ng tingnan nyo guys, panoorin nyo dyan sa likod habang ako nagsasalita dito. Ang gagaling nila talaga guys mag-present ng ng maskara, yung costume nila. So habang ako ay nanonood sa sa street dancing na yan, may biglang pumasok sa isip ko. Alam nyo ba, lahat naman talaga tayo nagwe-wear ng maskara. Okay? Aminin nyo man yan o hindi, nagwe-wear tayo ng maskara. Pero depende sa maskara na wini-wear natin. Meron kasing iba na nagwe-wear ng maskara na si Lord lang yan ang kailangan makakita. Okay? Pero yung iba nagwe-wear ng maskara na tinatago in the public. Tinatago lahat. Okay? Sa dami-daming pinagdaanan ng Pilipinas nitong nakaraang buwan hanggang ngayon. Okay, lalo na yung baha, consistent na nagsasuffer tayo sa baha, sa bagyo. Yung bagyo, inaatak tayo. Tapos, may lindol, di ba? Ghost project, mga korupsyon. Ito talaga yung pinagdadaanan natin. Sa araw-araw ng buhay natin since sa mga buwan na dumaan, talagang nakaka-stress, nakakalungkot, nakakaiyak, nakakagalit, lahat ng emotion na nararamdaman ng taong bayan dahil sa ginawang korupsyon ng mga taong nakaupo sa posisyon. So speaking about maskara, who will be the one? Who are they? Who are those people wearing a maskara most of the time? Of course, yung mga taong binuto natin na ang akala natin mababait, pusong maginoo. Akala lang natin yon. Sila talaga ang nagwe-wear ng maskara. Imagine, sinong mag-aakala na yung mga taong nakasuot ng mga taong naka-white gown, nakabarong. Imagine, ang gaganda ng sasakyan. Sinong mag-aakala na yun ay parasite? Mga parasite pala yun. Sila yung nagtatago na nga sa likod ng maskara na makapal na ang hirap-hirap naman punitin yan. Plus, ang buong pagkatao nila, they are all parasite. Paano hindi ko masabi silang parasite? Kasi lahat ng nasa isip nila, na nasa puso nila hanggang sa tiyan nila ay dumi. Kaya nakagawa sila ng marumi. Diba? So, sila yung mga taong nakakasuka, nakakadiri. Nasa TV, mapanood natin, lalo na pag magsona, nangyayari sa likod noon, mga kabulukan. Sila yung may mabulok pala, mga bulok ang budhi. Kasi naisip nila una-una kung paano nila gawin ang mga bagay, pinagplanuhan nila kung paano sila makakapangurap sa pera ng taong bayan. And the next, paano nila gagamitin ang pera na kinurakot nila sa taong bayan. 'Di ba? So sila talaga ay ang mga parasite. Daig pa nila ang mga killer. Alam nyo ba yun? Kung pinoproblema natin yung mga drug addict, yung mga illegal drugs, yung mga online
Casinos, pinoproblema na nga natin yan. Online sabongs, yung mga ng lahat ng dinagdagan pa nila. Oy, kayong mga parasite dyan ha, nangangungurap dito sa bansang Pilipinas, nakakadiri kayo, nakakahiya kayo. Alam nyo ba kung bakit? Wala na kayong dangal. Hindi na kayo una-una nire-respeto ng halos lahat na taong bayan. Unang-una, tingnan nyo sa social media. Ang mukha ninyo, Diyos ko, mukha ninyo pinalitan na ng mukha ng buaya. Pati katawan ninyo, pinalitan ng katawan ng buaya, kumbaga. So, ano yun? Parasite kayo. Kung ano-ano nang ginagawa ng mga taong bayan sa inyo, kasi yun naman talaga, deserve nyo gawin sa inyo yan. Deserve nyo yan. Dahil nga niloko nyo ang taong bayan. Sinabi na nga ng isang, celebrity, hindi isang celebrity. Ngayong araw, nabasa ko yung kay Agot, nabasa ko rin kay Miss Regine. Bakit daw sila magbabayad ng taxes na halos 50% ng kita nila ay doon na pupunta sa mga korap? Oo nga naman. Kayo, hindi na nga kayo nagbabayad ng taxes nyo. Alam nyo kung bakit? Nakakalibre kayo ng dubli-dubli, triple pa. Dahil, kung wari nagbabayad kayo, pero kinukuha nyo rin yun, triple pa, sa taxes na nanggagaling sa taong bayan. Nako, sino pa bang may gana sa inyo? Mahihiya kayo. Ay, ngayon, kung si Pangulong Duterte, ginanon ninyo kasi, may extrajudicial killing, may kung ano-ano na mga kaso pinaratang ninyo, masahol pa kayo sa kanya. Alam mo bakit? Si dating presidente, kung totoo man ha, hindi pa naman natin alam, no? Kung totoo man niya na pinapatay niya yung mga yun, pinili niya yun kung sino yung mga drug addict, kung sino yung mga drug lord, drug users, drug posers, pinili niya. Pero kayo, ang ginawa ninyo, lahat kami niloko nyo. Lahat kami inuto nyo, niloko nyo. Lahat ng buong Pilipino. Anong ginawa nyo? Masahol pa kayo. Dapat nga sa inyo din. Hindi na rin dapat bigyan ng mercy. Dapat nga sa inyo bitay din eh. Kayong mga nangungurap, dapat sa inyo death penalty. Kasi kung si Pangulong Duterte, ang kasalanan niya na inyong kinukondem sa kanya ay dahil pumatay siya, nagpapatay siya, pero kayo, masahol pa kayo sa nagpapatay. Masahol pa nga kayo sa mga killer eh. Mabuti pa nga yung mga pinipili lang kung sinong papatayin. Kayo, lahat kami, anong ginawa nyo? Pati yung mga bata na hindi pa napanganak dito sa mundo, puno na ng utang. Niloko nyo na. Tinanggalan nyo na ng future. O, diba? Mas masahol kayo, kaya parasite kayo. Kayong mga nangungurap sa ating gobyerno, parasite kayo. Kayo yung dangerous na mga tao na parang hindi na kayo tao. Kasi sa dami-daming namatay dahil sa baha. Ngayon, isinusulong nyo na naman dito ang virus na yan. Tatakpan nyo na naman yan. Ang issue tungkol dyan sa korupsyon. Ipapalit nyo naman yan dyan ang tungkol sa virus. Nako, talaga naman. Kay tayong mga Pilipino magmatsyag. Bantayan natin. Kahit anong mangyari man dito, bahain, lindulin man tayo, may virus man, dapat managot ang dapat managot ng mga parasite na nangungurap sa ating gobyerno.